Serbisyo para sa Bacoor resident. Boses ng bayan may malasakit. Serbisyo para sa Bacoor resident. Tapat na usapan, diretsong hatid. Kasama ang puso ng pamahalaan. Para sa bawat mamamayan. Dito tayo, sama-sama ng asenso. Sa Bacoor na progresibo. Magandang gabi po mga kapwa Bacorenyo. Ako po ang inyong lingkod, si Mayor Strike Biribilla, at welcome sa panibagong episode ng Serbisyo sa Bacoor Resident Podcast. Ang programa kung saan inilalapit natin ang mahalagang serbisyo ng pamahalaang lungsod at nagbibigay ng napapanahong impormasyon sa bawat pamilyang Bacorenyo. Sa episode pong ito, ay pag-uusapan natin ang iba't ibang programa at serbisyong handog ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na maaaring makatulong sa ating mga kababayan, lalo na sa ating pong nangangailangan ng agarang suporta. At pagpapaliwanag ng mga programa, proseso ng pag-avail at iba pang concerns ng ating mga kababayan. Kasama natin ngayon si Mr. Joseph Constantine J. Arceo. Siya po ang Regional Information Officer ng DSWD Region 4A. Ayan, bumati ka muna, Mr. Arceo. Magandang gabi sa iyo, Mayor, at syempre doon sa mga nanonood, mga sumasabay-bahay sa iyong podcast. Ayan, alam nyo, tatawagin na lang Kuya Joseph, ha? Yeah, sige. Ayan, Kuya Joseph. At syempre, mamaya po ay marami pa tayong matututunan kay Kuya Joseph o kaugnay po sa mga serbisyong handog ng kanilang tanggapan. Ako po, si Mayor Strike Revilla, at ito ang Serbisyo sa Bacoor Resident Podcast. So Kuya Joseph, ano ba ang iyong tungkulin sa DSWD? Well, ako po ang Regional Information Officer ng DSWD Field Office 4A, yung nakakasako po dito sa Calabarzon. Yes. Ano ba talaga ang mandato ng DSWD? Kasi, syempre, alam nyo, maraming, syempre, katulad sa amin, meron din kami. Kaya ang tawag natin, ako, CSWD, yung City Social Welfare. Sila po, DS. So, DS, Department yun, which is national, di ba? Yes. So, kami ang aming kagawaran bilang at the national level, ang mandato po namin yung pangunahan, ang pag-formulate, pag-implement, at ang pag-coordinate ng iba't ibang social welfare and development programs and services para sa mga disadvantaged sector. Ayan. Disadvantage. Talking of disadvantage, marami tayong disadvantaged sectors, di ba? Ano ba yung ating pong, ito ba yung programa ninyo when it comes to assistance in crisis situation? Yan yung AIX na tinatawag, di ba? Yes, sir. Opo. Yan. So, ang tanong dyan, di ba? Sino ang maaaring maka-avail nito at paano mag-a-apply? Paano ba gawin nila? Well, balikan ko muna yung disadvantage. No? Ang disadvantage kasi ito yung mga vulnerable sector. And kahit sino po sa atin, may darating na panahon, magiging vulnerable tayo because of different circumstances, disaster, or sudden death sa pamilya. So, nagkakaroon kayo ng crisis. Itong AIX po, ito yung financial assistance na binibigay natin sa sino mang individual na nakakaranas ng crisis situation. Ibig sabihin, biglang namatay ang kamag-anak or mahal sa buhay, nasunugan, natamaan na bagyo, may crisis sila na hindi nila alam kung anong gagawin. So sa AIX, binibigyan natin sila ng agarang tulong para makabangon sila kasi ang Financial goal yan. Financial Financial karamihan kasi usually ang pinakamalaking burden sa atin eh. So para makabalik sila dun sa productive state of being nila, yung normal way of life nila. So yan, ang tanong natin dito, syempre alam natin financial assistance to. Gaano katagal po ba bago nila matanggap yung assistance nila? Well, sa AIX kasi natin ngayon, dalawa na kasi. Meron sa outright cash and yung GL. Pero in both instance, dapat within the day nakukuha. Usually, within the day, kuha siya. Actually, yung process natin ngayon sa recently, half day nakukuha. Wow. Tumatagal lang siya kapag nagkakaproblema sa dokumento. Ayun ang pinakamadalas na problema. And kung walang in cases na walang available na cash, kasi alam naman sa gobyerno, kailangan cash advance, liquidate, may proseso, so medyo natatagalan. But may mga instances, ayaw kasi namin pinapahintay natin talaga, ini-schedule natin.
pinapaalam natin kung sakaling hindi pwede pong pabalikan, may pre-notice na para pagkasiguradong pagbalik nila andyan na. But definitely, kung talagang emergency, dapat within the day. Hindi po dapat half day lang nga eh. Matagal kasi kung minsan naman, Mayor, yung biglaan daming tao. So, medyo limited yung staff. Medyo maabot ng whole day. Pero hanggat maaari ang hinahabol talaga, half day. Huwag aabot ng half day, dapat maserbahan kagad sila. Ang galing naman. Alam nyo, sa totoo lang, ang ating pong ang CSWD, ang City, Social Welfare Office natin, alam nyo, sa totoo lang, medyo tumatagal ng konti. Yung pasensya na po kayo ha. Kasi po, unang-una, wala kaming ready na cash. Ina-assess pa natin yan. Siyempre, at depende po yun sa ating budget. Hindi katulad ng budget sa DSWD, marami pong pera sila eh. Well, kaya sila po, kayang bigay kaagad eh. Well, medyo ganun din sa atin ang situation kasi maliban dito ang field office, buong region na hawakan, medyo limited din. Tapos may cash advance na kailangan liquidate. So medyo may ganun ding isa. Pero ang gusto namin iwasan yung magiging inconvenient dun sa mga tao. At lalong-lalo kung emergency, talagang pinipilit namin na emergency agaran. Hindi pwedeng pinaghihintay ang emergencies. But of course, kahit anong effort natin, may mga unseen circumstances na sana maunawaan ng lahat na we're doing our best rin naman. Oo, ganun din po sa lokal na pamahalaan, di ba? pareho. Kuya Joseph. Kaya kami talaga sa totoo lang, sino po ba ang mga cover natin? Kasi alam ko, napakalawak kasi nung AX na yan eh. Di ba? Sa scholarship, pwede rin po yan, di ba? Well, sa meron ngayon, kayong programang panibago. marami kasing klase, no? Yung sa AX muna, meron tayong medical assistance, which na napakadalas, burial, transportation assistance, may mga iba't iba. Food. So, may subsistence assistance din. So, kung minsan wala silang panggastos, pwede natin bigyan. But gusto ko lang paalala, Mayor, no? Hindi po automatic, ha? Kailangan based on assessment and based dun sa documents na nadala niya. Kasi yun ang madalas sa problema, akala nila pwede, pero gusto natin. Pero again, it's a government fund. Kailangan natin may dokumento at base sa assessment ng social worker. Yung sa education assistance, medyo may iba tayong mga programa dyan na binibigay. Medyo maliit kasi yan eh. Pero scholarship wala talaga. But meron tayong Tarabasa program na isa rin programa na malaki. At meron din dito yan sa Bacoor. And I think kung di ako nagkakamali, 2,000 rin yata, 1,000 plus ang mga nag-benefit dito na college student. Maliban pa dun sa mga learners. Iba pa yung tutor and YDW, tapos meron pa mga learners. Yan, napakapalad po ng Bacoor dahil nabanggit niya ni Kuya Joseph ang Tarabasa. Alam ba ninyo sa Cavite? Bacoor pa lang, di ba? Yes, sir. Pero sa buong Pilipinas, iilan pa lamang po nakaka-avail ng Tarabasa. Ang Tarabasa, ito yung programa mula sa departamento po ng DSWD. Ito po ay para turuan yung mga bata, no, at the age ng grade 1 or grade 2. Grade 1 and grade 2 para turuan magbasa. Yan, di ba? Ang mga tutor ay mga college students natin. Well, a brief na kwento, Mayor, about that. Ang Tarabasa is really a modified educational assistance. May mga college student tayo na mag-graduate, kinukulang ang pera. Imbis na bigyan natin ng educational assistance na medyo dole out, engage natin sila na magturo rin sila, mag-tutor sila sa mga grade 1 and pati rin po doon sa mga magulang. Correct. Dahil napakahalaga, lalo sa mga bata, na maaga pa lang matuto sila makabasa dahil diyan nagsisimula lahat ng growth nilang learning na kailangan matuto sila. So napakahalaga na grade 1 and grade 2 maturuan po sila. Kaya napakaganda po nun. Programa po natin dito yan na natutuwa po ako dahil alam ko ilang taon na ba yung ginawa? Alam ko, pangatlo taon na ito. Parang pangalawa lang po, Mayor, yata. Pangatlo yata, sir. Parang 3 years na po ginagawa natin yan. Nakikita ko naman, yung mga bata natututong magbasa, tapos yung mga magulang nauobliga. Dahil may allowance din sila, di ba? Yung mga magulang. And then, yung mga nag-tutor, yung mga estudyante natin galing, ang kapartner natin dito sa Bacoor, and Cavite State University. No? So yung mga estudyante natin, no, nagkakaroon pa sila ng kita. Di ba? Napakaganda. So lahat po na natutulungan. Hindi lang yung bata, di ba? Magulang, bata, at yung mga estudyante natin. Yes, sir. Sa State University. So yun. So ano pa ba yung sakop ng AX talaga? Di ba? Yung katulad ng sunog. Paano yung sunog? Kasi malimit kami dito sa Bacoor. Yes, kasama yung mga nasusunugan. Again, walang nakahanda dyan, naubos lahat, in crisis sila.
paano sila babalik sa normal, paano sila makakatrabaho ulit dahil maraming walang makain. So, pagka mga ganun, binibigyan din natin ng mga assistance, kung minsan sa disaster-related Okay. food assistance, binibigyan po natin sila. So, any individual, so long as there are crisis, hindi naman gaano tinitingnan yung antas kung anong sector kayo belong, basta may crisis po kayo. But again, gusto ko lang i-stress, Mira, subject to assessment and sa documents na i-represent nyo. Oo, napaka-importante po kasi dokumento. Siyempre, hinahanapan tayo ng COA dyan. Yes. Hindi pwede yan. Tapos minsan talagang sinisigurado na dapat na maibigay sa tao. Kaya nga po dito sa Bacoor, pinipilit na po natin. Kami po ay mag-i-issue na ng, ito po yung Enhanced Special Bacoor Resident Card. Yes. Official ID. Debit card po ito. Para po yung tulong na pinansyal ng city government, diretso mismo doon sa taong yes. nangangailangan. Kasi karamihan, yung nahingi naman, hindi naman siya yung pupunta. Yes. 'Di ba? Sa opisina natin para ma-interview kasi kailangan po ng interview 'di ba? Yeah, Kuya assessment. Joseph, kailangan po 'yan. Dala-dala yung dokumento, interview, minsan anak o pamangkin, 'di ba? O kasama sa bahay, yun ang pwedeng mag-ano, 'di ba? Yes, yes. Kahit Mga sino mag-aasikaso. Basta yung mag-aasikaso dun sa pasyente o sa taong inihingi ng tulong, yun ang Yes. pwedeng manghingi pumunta sa inyong tanggapan, no? Yes, basta ma-establish lang yung relationship kung mother mo yan or asawa mo, basta ma-establish lang. Plus yung necessary document, the ID is pinaka-importante, ID ng kliyente, ID ng Pasyente. nag-aasikaso. Nung kliyente, nung pasyente, pati ID ng nag-aasikaso. Plus, kung medical assistance yan, of course, yung kailangan natin, medical abstract or yung billing, importante yan. Doctor's order, kung gamot ang kailangan bilhin and everything. Basta may nagpapatunay po na ito yung kailangan nyo. Yun. Yan po, ipopost po natin. Makikita nyo po kung anong mga requirements, di ba? Yes. Nang nilalapit nyo po para hindi na po kayo mahirapan. Pero ang tanong ko, Kuya Joseph, magkanong amount ang pwedeng mahingi sa inyo? Yan ang maraming tanong eh. Di ba, syempre, alam ko, meron kayong ceiling din dyan. Yes. No? Kasi dito sa amin talaga, sa dami po talaga, alam nyo naman, di ba, ang Bacoor, napakaraming mahihirap. So, totoo lang po yan. Kaya, alam ng DSWD po yan, na tayo po sa Cavite, ang may pinakamaraming 4-piece. Yes. 'Di ba? Tayo po, ayan, no? Ibig sabihin, maraming mahihirap sa Bacoor. Pagka maraming mahihirap, syempre nandiyan na lahat. Ang lumalapit. Yes. Lahat ng tulong, 'di ba? Well, I think parte talaga yan pagka maraming tao, no, may mga issues talaga nangyayari na unexpected. And in terms dun sa tanong nyo, Mayor, na kung magkano, Oo. well, ang pinakamababa yata dyan, 5,000, 10,000. Pero hindi po kami nag-100% ng bill. Syempre. At subject to assessment. So titingnan natin ano yung kalagayan, ano yung magkano yung gagastusin, sino ba yung tumutulong sa pamilya. Siyempre kung ang ama ang naghahanap buhay, medyo walang kakayahan ng pamilya na sagutin dahil siya yung naghahanap buhay. So medyo ina-assess ng social worker yan. Pero kung medyo may kaya naman, and in fact we encourage, wag natin samatin. Kung medyo may kaya, pagtulungan natin. Pero kung wala talaga, tutulungan namin basta nasa dokumento pula. So walang ceiling. Meron ceiling pero depende. Depende sa, hindi natin pwede masabing 10 lang, 20 ang ceiling. But depende dun sa need lagi. So we're kaya nakabase po yan sa assessment ng social worker. Ayan, no, makikita po natin, di ba? Sa totoo lang, katulad po sa city government, ako talaga, sa burial assistance, talagang naipit na rin. Dami-daming namamatay linggo-linggo. Talagang, kaya gusto natin din po malaman. So yan, so para sa kaalaman po ninyo, di ba? Ayan. So walang ceiling, pero hindi naman pwedeng sagutin ng DSWD po lahat. Talaga, ako sa totoo lang, minsan naawa ko, alam niyo Kuya Joseph. Yes. Pagka may lumalapit sa akin, ang bill sa ospital, 1,000,000. Diyos ko po, sabi ko, pagka binigyan ko to, sabi ko, bigyan ko ng 1,000,000 to, 500,000, ang dami na ako madideprive na hindi ko na matutulungan. Yes. Same Diba? din sa amin. Ganun din ang ititingnan din. Kaya ganun po no? Sana po maunawaan niyo po kami sa gobyerno. Gusto po namin ibigay po sa inyo lahat. Pero, syempre, in-extend po natin. Kung meron tayong 1,000,000 na budget, syempre, mas marami kami matulungan, natutulungan po natin lahat. Kesa isa lang matulungan namin Yes. sa 1,000,000. So ina-assess talaga natin yan. Titinan, binabalanse po natin. Ang gusto natin, at ang end goal, matulungan kayo na maalis dyan sa krisis para balik sa normal lahat at kayo maging productive member ulit ng ating comunidad. Pero may gusto ko lang idagdag para alam rin naman yung taga-Bacoor. Ang opisina namin may SWAT office dito. Yes. Diyan sa main square. Baka kailangan malaman na hindi nila kailangan pumunta sa Alabang dahil doon talaga ang opisina namin. Dito pa lang may tumatanggap na nung request nyo
para hindi na kayo kailangan lumayo. Just sa main square. Yes. So Monday to Friday po yan. Bukas po office hours. Pwede kayo 8 magpasa to po 5. dyan. 8 to 5, yes. Pwede kayo magpasa dyan ng request. Pwede kayo mag-inquire. May social worker po kami lagi doon na mag-assist. So lahat yan, ha? Yan, para sa karagdagan po ron, nabanggit ni Kuya Joseph, alam ba ninyo na yung office nila ron, host po ng city Yes, government po yan. yes. Yan po yung ginagawa natin na paglalapit ng mga serbisyo ng national government. Sa Main Square Mall po yan, nandiyan po ang DSWD Extension Office ng Regional Office. Diba? SWAD, Social Welfare Social Action Welfare Desk. Offices. Action Desk. ang tawag. Action Desk. So, yun. Ibig sabihin, yung mga lahat ng kinangailangan na financial, burial, guarantee letter sa mga hospital, pwede po kayo pumunta ron. Hindi lang po tiga Bacoor. No? Yes. Pwede po pumunta dyan lahat po ng ating mga kababayang Kabitenyo. Di ba? Kahit kung minsan Kahit tinatanggap Las Piñas, Las Piñas ba may hindi lumalapit na ba? pwede dahil NCR nga pala. NCR na yan so, eh. Cavite na lang. Oo, Nasa so Cavite. So kasi pagka NCR, doon na sa kabila yan. Masisingil NCR kami. na po yan. Masisingil Oo. po kami na. No? So, dapat lang ko Cavite. Dapat to sa Region 4. So, sa lahat po ng ating mga kababayan sa Region 4, pwede pong pumunta roon para mahimingi po ng tulong. No? I-assist po kayo at tutulungan po kayo ng DSWD Regional Office. Yun Yes. po yun. So, ang tanong, ang tanong ko, sino ba yung dapat nating tulungan? Tayo ba, kunyari, may kakayanan, gaya sinasabi mo, crisis, di ba? Lahat ng tao, alam natin, dumaraan sa krisis. Kahit sabihin natin may pera yan, may bahay na maayos yan, di ba? Pwede bang mag-avail sa inyo ng tulong? Yes, basta increases talaga. Merong mga instances, isang negosyante, may malaki pa yung mga empleyado siya kumikita, pero nagkaroon ng sakit ang asawa niya, medyo malaki ang bill, wala na siyang cash. Ang negosyante, kailangan umiikot yung pera niya. Correct. So, anong gagawin niya? It's either ibenta ba niya yung negosyo niya para Oo. mabayaran, or increases niya, kapag nabinenta niya, yung empleyado niya mawawala ng trabaho, mas maraming maapektuhan. Increases talaga siya. So, kahit na may negosyo, hindi lagi. So, we have to assess yung situation. Kaya kailangan importante lang na truthful tayo sa assessment. Yung mga documents andoon para mapatunayan na nagsasabi kayong totoo. Wag lang sana talaga pakiusap, wag lang na sana nating abusuhin. Dahil gusto natin, tulungan yung talagang nangangailangan. Hindi natin pinipili, pero increases talaga siya. Kahit na mayaman, nasunugan ng bahay, lahat wala. May mga ganun talagang pangyayari. Bagyo, tinamaan na bagyo, lahat yan. So, wala pong pinipili. Basta increases, kailangan maging totoo lang po tayo. Yan. Ayan. So yan pa, isang obligasyon natin, no, yung mga lumalapit, dapat po truthful, totoo yes. po kayo. Kaya nga alam mo Kuya Joseph, binabanggit ko sa kanila, kung talagang kailangan mo ng pangkain, huwag nyo nun sa, katulad nung isang na-interview ko po si Dr. Edwin Oriña ng PhilHealth. No, ang dami na pong benepisyo binibigay ng PhilHealth, di ba? Yes, Yan problema, sa dami, minsan ang gusto talaga ng tao, imbis na gamot, diba? Pupunta sa ating sa action center. May action center po ang city government. Yes. No? Meron po tayong mga action center na sa clustered barangay po natin. Pwede po silang lumapit parang dyan sa opisina nyo rin. Meron din po tayo. Lahat ng po ng financial assistance, ando doon po, burial assistance. I-assess po sila. And at the end of the day, kung kailangan guarantee letter, papadala po guarantee letter sa ospital. Ganun po yun. Kung financial, papatawag po namin. Kasi i-assess po yan, marami po yung action center sa atin. 8 po yan. So, siyempre, i-assess lahat, tapos papatawag sabay-sabay. Yes. No, yun po yung nangyayari sa atin sa city. Kaya medyo tumatagal. Minsan 1 linggo, no? Or 2 weeks ang pinakamatagal. Yeah. Yan sana ho, kung talagang sasabihin nyo, panggamot, talagang gamot dapat talaga ho. Di ba? Pero pagka sabihin nyo talagang gusto nyo ng pangkain, sabihin nyo na lang totoo na kailangan namin ng pangkain. Di ba? Food assistance naman eh. May food assistance. At kung minsan sa mga medical rin, paalala rin natin, medical gamot at burial, may GL din, diretso na sa supplier na i-guarantee natin. I think ganun din sa inyo na kami na magbabayad para mas mabilis ang transaction at yung suliranin nyo ma-resolve. Kasi kung minsan pagka binigyan mong pera, hindi natin maiwasan. Yung nag-claim, yung kamag-anak na nag-claim, babiyahe. Mababawasan. Nagutom ka. Hindi naman natin masisi, kailangan kumain, so nababawasan. Pero kung GL, maganda rin sana dahil diretso na siya. Hindi sa dinadamutan natin, at least nakakatulong kagad na babawasan yung crisis niya. Yun din yung kinatatakot ko. Alam nyo kasi, syempre, hindi naman yung pasyente talaga ang lumapit sa atin. Pagka binigyan natin ng tulong, ang kukuha iba. Yes. So, ang problema, hindi namin alam kung talaga yung pasyente ay nakinabang. Ng 100% Kaya nga po ko ng talaga, amount. gusto ko talaga yung ating pong special Bacoor resident, yung Isa pa yun. enhanced, bago na po ito eh. No?
diretso sa pasyente. Yung PIN number noon, siya lang nakakaalam. Kung papagamit niya, kung kanino man kukuha ng pera na yon, magagamit nila. Pero siya ang magbibigay ng PIN number. Yes. So kasalanan nung pasyente yon, di ba? Kung maabuso siya, magamit nila yon, hindi natin kasalanan. Sila na po yon. So yan po. So, ayan. Alam mo, alam ko napakarami mo yung programa, di ba? Ang nakikita ko pong programa, syempre itong sa 4Ps. Yes. Di ba? Ito yung Pantawid na nabanggit ko kanina. Isa po tayo sa pinakamataas sa lalawigan ng Cavite, di ba? Ilan po ba exact? More or less? Nasa 8,131 household po ang ating beneficiaries ng Pantawid Yan yun, pamilya. 8,000 Dito pa lang sa Bacoor, Bacoor. no? So nakita nyo, napakataas po niyan. Sa Cavite po, tingin ko, baka tayo na yung pinakamarami po, ha? No? Sa Cavite. Baka buong Calabarzon, baka isa tayo sa pinakamataas. Ang Bacoor ay isa sa mga malalaking number ng beneficiary ng Pantawid dito sa Calabarzon. Yung mga ibang big cities, medyo mga ganyang range rin sila. Magkakadikit po sila. Kagaya ng Dasma and Lucena, I think magkakadikit po sila. Ayan, 4Ps ang pag-uusapan. Alam ko, naging issue to minsan. Yeah. Bakit yung sinusweldoan niya mga yan? Kami nagtatrabaho, di ba? Yes. So, ito ang tanong ko. So, siyempre, paano ba, siyempre, alam ko, paano ba pinagpagpili nitong yung mga 4Ps natin? Ang programang mga ganyan, no, kagaya ng 4Ps, meron po kaming ginagamit na targeting system. And recently, with the passage ng law, I think no 2019, ginagamit po natin ang CBMS na. So, may system, talaga may survey, nagbabahay-bahay, tinitingnan yung kalagayan, itsura ng bahay, ini-interview kung sino andoon, anong kita, magkano. Yun po yung pinagbabasihan. Ilan yung mga bata, ano yung mga assets na meron kayo. Kung meron, may motor ba, may kotse, may bangka, and so on and so forth. So, yun po yung pinagbabasihan. And lahat po ng datos yan, and I'm quite certain kahit sa PSA din, dumadaan yan sa testing. Kinukumpute po nila. So, doon nila determine yung poor at yung mga near poor. At yung basically classification ng kada respondent. At ayun po ang nagiging basihan. Doon sa tanong nyo, kanina ating tinanong paano ina-applyan? At gusto ko rin maging malino dahil marami rin tatanong sa akin, Mayor, hindi po siya ina-applyan. Yes. Alam po natin na maraming may nais kasi nakikita natin na nakakatulong na tunay naman at may mga kondisyon naman to. Problema, hindi po ina-applyan ni naman eh. And kuminsan nga, kahit kayo mga mayor, kuminsan sinasabihan din kayo na palakasan daw kay mayor, wala pong ganon. Kahit saan lugar, dahil may sistema po talaga kung saan household talaga survey ang ginagamit po natin. Yan, gaya ng sinabi ninyo, dati kasi, no, sa listahanan. So, bababa ang DSWD National, magso-survey sila sa baba, di ba? Eh, ang problema, katulad dito sa Bacoor, kasi dati, alam mo yun, may listahan kami 10,000. Tapos hinahanap na namin. Nung unang batch na binigay sa amin, ang dami eh. So hinahanap na. Alam nyo, hindi na makita. Kasi siyempre, iba nagre-renta lang. Eh, umalis na. Yes. Diba? So maraming nawawala. So ngayon, ito po ang ating sa 4Ps. Diba? Gusto ko rin ma-update po kayo. Tawag nyo, diba? Hindi po kayo nakakailangan na talaga mag-apply kayo. Kung talaga po kayong qualified, based sa survey po yan na ginanap recently lang. No? Almost 2 years ago, ng ating Philippine Statistics Authority. 2024, yeah. 2024. Yan, di ba? Sila po ang nag-survey niyan. No, kasama pa nung una sila lang eh. Nung medyo nahuli na, nalilate na kami. Medyo actually medyo nainis ako nga noon sa PSA eh. Nung una hindi daw kami kailangan. No, kako, sige, di bala kayo, bumaba kayo. No, nung nagkaroon na sila ng problema dahil wala nang gusto magpa-interview. Kasi sa totoo lang no, sa ating mga kababayan, no, ito po every 3 years gaganapin po ang survey ng PSA. No? Doon po na-generate lahat ng ating pong yung populasyon ng ating lugar, ng Bacoor at ng buong Pilipinas. No, doon po nakikita pati yung sitwasyon nating mga Pilipino. Gaano ba karami itong mga mahirap? Gaano ba ito karaming mga babaihan? Gaano karaming kalalakihan? Di ba? Mga ganun, napakarami pong makukuhang detalye po ito, data, napaka-importante. Kaya lang, sa totoo lang, ang challenge dito, almost 45 minutes ang isang tao i-interviewin mo. Yun ang isang problema. Kaya naging challenge nila. Kami naging challenge din namin nung lumapit na sila sa amin. Tapos ang daming problema. Yung Xerox, wala silang pan-Xerox. Yung PSA, wala sila daw pan-Xerox. Kaya mga barangay natin,
Buti, sumuporta. I think mahalaga kasi talaga yung involvement, partnership with the LGU kasi may mga unexpected talaga na ganyan. Pero ang mahalaga dyan sa mga survey na yan, even sa CBMS, dun po natutukoy kung sino at kung saan yung mga mahihirap na yan. At yun talagang dapat magiging basehan. At babalikan ko lang yung tanong kanina, paano mag-apply? Siguro dapat nga bigyan natin pansin yung mga survey na yan. Kasi kung minsan kaya hindi po nasa survey, ayaw bigyan ng oras, ayaw bigyan ng laging walang tao sa bahay. Pagka wala naman tao sa bahay, bumabalik, may second call po yan eh. So, sana bigyan natin ng pansin po yung mga ganon para hindi tayo paano mag-apply. Bakit hindi kami napasama? Kasi yung po, kailangan may base yan. Hindi po pwede na wala pong targeting system eh. Kailangan may targeting system po talaga. Malaking data po ang nabibigay niyan. Actually, na-turnover sa amin yan after 2 years. Recently lang na-turnover sa amin yan. Well, Yung data. Usually ganun din. Nabibigay lang sa amin, matatapos na. O paano namin magagamit ka ako? I think pag nag-cycle naman yung mayor, tuloy-tuloy. Kasi usually talaga it takes a year kahit sa isang province. Pero let's see, baka with the technology mag-i-improve at makikita yung kalagayan. At I think the national government rin is magbibigay ng additional funding. Pero hopefully better than 2 years mag-improve. Yes. May malaking bagay na rin po yan. But for me, medyo na-delay lang sila. Sabi ko, late na to. Kumbaga, mapapanis na. Late na. Masyadong dumami na rin yung tao. Kasi 2 taon din yan. Dagdagan na tayo ng mga bata niyan. Di ba? Marami na rin bata na dagdag na ulit. Mga ganun. But anyway, data pa rin yun yan. Napakahalaga po nun. Dahil yung CBMS, alam ba ninyo, Kuya Joseph, ang CBMS, nung hindi pa ginagawa sa buong Pilipinas talaga yan, isa na po ang Bacoor sa nagpatupad niyan during my first term. Nagpa-CBMS ako, but it took me 3 years. Bago makomplete. Wala pang data. Hindi, yung data namin, kumbaga, kami lang eh. Wala naman pa talagang CBMS pa ang national eh. Kami talaga gumawa formulate ng data, no? Paano yung mga questionnaires, tapos manual pa. Dadalhin, nakaka-interview, sulat-sulat kamay pa. No? So, interviewin kita, sulat kamay lahat. Wala pa yung mga tablet niyan. Madali na. Question and answer na lang. Ngayon, hindi. Kami, medyo manual, tapos papasa pa sa computer. So, matagal. Matagal po nun. Kaya yun, medyo nahirapan po tayo. Pero, sa buong Cavite, isa po tayo sa nagpatupad ng CBMS. So, yung tanong, diba, ang CBMS, ang ating mga pantawid, ano bang mga benepisyong nakukuha nila yan? Sige. Yan. Although matagal na rin, so kasi marami pa rin sa atin na medyo hindi naiintindihan. Practically, the Pantawid Pamilyang Pilipino program po, ito po investment on human capital. So, ang pinipili natin pamilya, nag-i-invest tayo dun sa mga bata, mga below 18 years old, kung saan nakakakuha sila ng cash subsidy para sa pagpapaaral and at the same time pa sa health benefits ng mga bata. Libre. May amount, kung high school, I think 500 and 300 yata sa elementary, then sa health, 500. Pero may kondisyon. Kasi ang conditional cash transfer, kailangan gawin muna yung kondisyon bago makatanggap ng subsidy. Hindi po baliktad. O obligasyon. Para sa akin, obligasyon na magulang. Well, tama rin naman, Mayor. Pero kami ay nantitignan. Pag hindi nyo ginawa yung kondisyon, hindi nyo matatanggap assistance. Kasi iniisip nila, assistance muna bago yung obligasyon or kondisyon. Ito, kailangan gawin mo. Dahil sa totoo naman, Mayor, kahit tayo, alam natin, responsibilidad ng magulang ang paaralin at siguraduhin malusog ang kanyang magulang. Mga anak. Mga anak, tama. Ang problema, libre naman papaaral. Oo nga eh. Ang health center, andyan, lahat ng barangay meron libre. Pero maraming dahilan na kung bakit hindi na-avail. So, kaya siya naging, gawin yung responsibilidad nyo, then bibigyan namin kayo ng tulong para mas mapabuti ang yung reward system. Mantakin nyo, trabaho nyo na yan, obligasyon nyo na sa inyong mga anak, pero ang gobyerno natin, binibigyan pa kayo ng benepisyo. Diba? Yes. Meron pa kayong assistance, cash assistance, na parang sweldo na rin yan eh. Yeah, medyo. Pero maliban doon na may mga rice subsidy pa rin nakasama. Medyo lumawak na nga po yung mga benefits na nakuha. Tsaka pero yung ating SLP, di ba? Meron kayong well, sa SLP is a separate program din na usually nakatuon din dito sa ating mga pantawid para ma-ensure na kung anong gain sa kanila, pag nawala sila sa programa ko sakali, or kahit hindi, kaya nang tumuloy sa sariling paa, sorry. Yun, SLP. Yan po yung after. Pagka-graduate, yan yung binibigay na programa para matuloy nila, di ba? At magkaroon ng hanap buhay yung ating mga
4-piece beneficiaries. Sustainable Livelihood Program. Para Pero hindi lang sa 4-piece yun, di ba? Yes, ka-open rin naman. Basta subject again sa assessment. Hindi po siya automatic kasi baka iniisip natin, lalo sa pantawid, automatic, hindi. They're being assessed. Baka mamaya kasi hindi naman lahat may kakayang magpatakbo ng karinderya. Tama, So, titingnan oo. sa skills nyo po. So, pinagsasama po yan. So malaking bagay din po yan. Sa mga ating dito sa Bacoor, alam ko marami na kayo nabigyan din ng tulong para po sa ating mga NGOs. Well, Yun po yung mga organisasyon natin ang lumalapit na nabigiging beneficiary ng ating SLPs. Kung aking tamang pagkaalala, since 2023, nasa 21 na ang SLP Association na organized. And in recent year, merong nilabas yata 4 at meron pa yatang 2 popondohan. Oo. Popondohan. Pero anytime soon, pwede ma-release po yan. Salamat po sa inyo. Pero ito na. Sige, ilipat naman tayo sa ibang programa. Ano programa nyo sa mga senior citizen? Yan. Ang senior citizen kasi basically itong mga sector na to, again sabi ko ang mandato namin mag-formulate ng policies, programs and services, implement to, and makipag-ugnayan. For the senior citizen, ang hawak po namin dito, ang programa namin, main program namin is the social pension. For the indigent senior citizen. Ayan, isang malaking tanong sa mga matatanda. Ayan, buti nabanggit mo yung social pension. Ayun talaga sa amin Yan ang talaga. nagiging problema ko. Alam mo, lalapit sa akin yung matanda. Bakit wala akong social pension? Nag-apply na ako, hindi ako mabigyan. I think maganda nga mayor na paliwanag natin kasi tanong na lahat yan, pagpatak ng 61, bakit di pa kami kasali? Tama. I think kailangan maintindihan ng karamihan na per LGU, kasi may number, may target tayo. Kasi may kailangan for budgeting purposes. Okay, tama. Hindi na Budget taon-taon tumataas pero hindi natin ma-determine kung gaano karami. Bagamat ito-track natin sa age pero mayroong mga namamatay, may naano. Tama, may namamatay din. Kailangan may exact number tayo na kung ano pagbabasihan ng fund. Correct. So, for example, halimbawa lang sa Bacoor, ang nakatarget sa kanya, halimbawa lang po, hindi totoo to, hindi ko nakatatas, 500. Okay. So, dahil ayun po yung pagbabasihan natin for the budget. So, hindi natin pwedeng increase ng unjustifiable So, lagi, halimbawa lang 500, yan ang binabudget natin. So, pag nag-61 yung si Kuya A, si Lolo A, kailangan ba 60 o 61? 61, senior 61 yata, 61 po yan. 61, hindi 60 ha? Basta pagkakuha ng card, 60 yata, 60, sorry. 60. 60, sorry. Okay, yan. So, Para pagdating maliwanag, ng age, 60. hindi natin mapapasok dahil filled up yung 500. Kaya pala, ang dami lumalapit sa akin dyan. Hindi po kaya ng kagawaran na mag-adjust for next year dahil hindi natin ma-project ilan yung tutungtong at ilan pa ba yung namatay, ilan pa. So, hindi po agaran, hindi po natin magawang automatic po yan. Okay, So, ayan. kaya meron nagkakaroon ng wait list nung una. Pero ngayon nagre-revalidate. Pero we have to remember lang, social pension for indigent Yun. senior citizen. Isa pa ho yun kasi baka naman meron, kasi gusto natin unahin talaga yung walang-wala sa buhay. Wag kung pwedeng paubayan natin sa may wala talaga na walang pamilya, walang pagkakakitaan at may sakit, baka pwede po natin at walang pension, baka pwede po nating unahin na po yun. Yan ang gusto kong liwanagin, Yes. di ba? Sino ba ang qualified doon? Lahat ba ng 60 years old lang talaga? Or siyempre, pagka nag-60, baka maasa na magkaroon sa inyo di ba? Or 61, no? But, ang tanong, di ba, ang social pension, di ba, dapat lang yan, ang requirement yan, I'm sorry, hindi ako sigurado, pero kasi, ang qualified lang dyan, yung mga taong walang nakukuwang pension. Tama ba ako ron? Hindi prioritize. Para unahin natin yung mga walang-wala. May sakit, walang pension, at walang ibang source ng income. Wala nang kamag-anak. Ako yung naghahanap buhay sa ano. So, balo ko, walang nagbibigay sa akin. Yun po titingnan natin. Pero, pwede pa rin kahit may pension. Hindi. Pag may pension, wala. Hindi pwede. Ayun. Kasi may So, source yun of po, income na. Yan. Gusto ko maliwanagan ng ating mga senior citizen yan. And may ginagawa pong validation lagi. Yun. Yearly may validate. Kasi gusto natin, ma-check na buhay pa ba sila, anong kondisyon, at nakakatanggap po sila talaga. Baka mamaya, kung sino na nakikinabang, patay na pala yung matanda. So yun, maganda yun. So yan po maliwanag po yan So pinaprioritize dahil may budget po talaga na nakalaan lang kung yan lang po ang allocation ng Bacoor, hindi po pwede silang sumobra ron. Yes. Kasi Diba? walang pagbabasihan Tama. So yun po yun So ang pangalawa, syempre, hindi po pwede ang may mga pension na Yes. tinatanggap.
Okay, para maliwanag po sa mga nanay, tatay ko dyan at lalo sa mga lolo't lola ko dyan. Di ba? So yun po, napakahalaga. So, ito pa siyempre, yan pag-usapan natin matatanda May batas si Senator Bong. Si Kuya Bong, di ba? Former Senator Bong na nagbibigay ng benepisyo sa mga senior citizen, di ba? 80, tama ba? 80? Yeah, expanded. Yung expanded Oh, na yung niya. expanded. Paano ba yan makaka-avail dyan? Kasi meron lumapit din sa akin mga matanda. 81 na ako, nag-file ako, hindi pa ako makatanggap. Meron na po kasing commission for senior citizen. Bago lang yan. Na kung saan sila na po yung humahawak niyan pagka nasa centenarian. Dati po kasi 100,000 para po sa mga centenarian. Ngayon, meron na pong nakatalaga sa batas na yon, sa bagong batas na pa sa 80, 85, and every year may natatanggap na po sila. Tinatrack, nagda-database naman po yung commission, yung senior citizen. Sila na po nagbibigay, hindi na po sa amin bumabagsak kasi yun. Ayun, so para paliwanag po wala na po sa DSWD yung mga centenarian. assistants. Yes. Sa centenarian, yung 100 years old, di ba? Apo. At yung 80. yung 80, 85, Yes, apo. 19. Yes. Yun. So, yun po, automatic yun dahil base po yun sa edad lang, sa birthday lang po talaga yun. Yun ang pwedeng automatic talaga. Pero may alam ka ba doon kahit pa paano, di ba? Kasi minsan nag-81, 82 na siya, isang papel. Pwede pa ba yun? I think nag-database na po sila. So, natatrack na in the next 5 years kung sino yung mga andyan. Kasi kahit kami nung nasa amin pa ang centenarian, bago pa maging 100, dapat 99, 98, natatrack na namin siya. Kasi request namin ng budget Ang problema yung iba, nung sa amin pa po, nade-delay kami kasi yung pondo dahil hindi na project. Tama, So, oo. so kailangan mag-file at coordinate nila with the commission po talaga. Ayan, sa commission na po yan Yan po ay wala na po sa DSWD. Nasa commission na ng mga senior citizen. So, syempre, ang kausap doon yung ating OSCA. Yes. So, doon na lang po kayo lumapit sa ating pong mga senior citizen, Office of the Senior Citizen Affairs, Yes. no, sa inyo pong mga lugar, lalo po sa City Hall natin sa Bacoor. Yun. So, ang tanong ko naman ngayon, ano ba ang pwede natin mabigay? Ano ba naman ang programa ninyo sa ating mga person with disabilities? Primarily kasi yung mga person with disability, wala kaming direct program, pero they would also fall dun sa AIX. Kung may pangangailangan. Okay. Pero So, wala may po mga, yung prosthetics, pwede ba yan? Hearing aid? Depende. Kasi pwede naman sa amin yung kasi sa kagawaran namin, sa dami namin program, may namamatay bigla. Meron kami time na may fund kami for PWD. Sa ngayon po, wala. Pero kung may need talaga, pwede namin gawa ng case study para request. It's still a possibility. So, pwede pa rin sa AIX yun? Pwede pa rin. Pero wala po yung direct na ngayon na buhay. Wala pa pong ganun ngayon. Kasi meron nag-evolve na. But we have yung partner, yung agency namin, the National Commission on Disability Affairs. So sila meron po sila. So attached agency namin. And so, sila po yung attached agency rin ng DSWD. Yes, wala sa inyo dito? Wala po sa amin. Although meron mga ilang centers naman kami na livelihood for PWDs or mga ganun. Pero yung mga assistants, hindi directly talaga sa amin. Kino-coordinate. Again, nasa mandato namin, coordinate social welfare programs and services. Pero yung mga direct services, medyo umaatras kami kasi kailangan medyo na. Mga big ticket na lang. Di ba? Ang daming talaga tayong pag-uusapan. Yung mga solo parent, meron din ba kayo dyan? Ganun din. Pero yung issuance ng ID, kahit sa PWD sa LGU. Kami monitoring kami yan. Pero yung direct service, wala. Pero they could fall dun sa financial assistance. Kasi kami dyan, senior citizen, PWD, solo parent, kasambahay. Kami, may mga benefits sa amin yan sa Bacoor. Nagbibigay kami kahit hindi naman namin kaya, bigat-tot-tot na binibigay nyo. Well, kami kahit paano, meron din naaabot kahit konti. Kasi yung AIX napakalawak. Plus yung SLP din, kung kailangan nila live, pwede sila mag-organize sa PWD as a solo parent, ipa-fund pa rin sila doon. Ayun. So ito, yung children in need of special protections, meron din ba? Meron ba kayong programa doon? Meron din, kasi ito yung mga community-based programs and services. In fact, other than the children, ganun din sa women. Pero ang partner talaga natin dyan, yung mga LGU, mga CSWD natin. Okay. Kasi in special situation, kung kailangan talagang i-pull out, may threat sa kanila, yung naabuso sa kanila, we have to pull them out. Pero yung assistance, financial assistance, depende again sa assessment, paano sila mababalik sa normal situation. But when you talk about special protection, difficult circumstances, ito yung mga nabububog, nasasaktan, natatraffic. So, kailangan ma-rescue muna sila, ilagay sila in a safe environment. Kung kailangan.
Pero hanggat maaari kasi mga centers namin, we prefer kasi yung rehabilitation ng mga victims, it's best kung in a family environment. Pero kung ang pamilya ang nagiging threat, we have to pull Yan. yan dyan. Ang tanong ko dyan, alam nyo dito sa Bacoor, yan, sa city, mapagmamalaki ko po talaga na ako talaga, meron po tayo dito na centers. Yes. May center tayo sa boys center, sa shelter, meron tayong girls home, boys home, conflict with the law, at elderly. Meron po kami nasa pangangalaga po namin yan. Yung mga batang nagkakasalanan sa batas, di ba? Yung mga batang iniiwan, sinasaktan, nire-rape, yung mga ganon. So meron, tsaka yung matatandang wala nang kumukuha ang pamilya, dito inahalaga namin. Kayo rin ba, meron kayong ganyan? Well, unang-una sa inyo, we appreciate talaga yung mga LGU nagta-take effort. Kasi kahit anong gawin natin, there are in difficult circumstances, kailangan tulong. Kung kami lang, hindi namin kaya. We have our own center, kaso nasa Tanay sila. Layo naman. Yung sa CICL and dun sa older person, abandoned and neglected. And regional lang sinaserve naman yan. Eh yun nga pag pinigay natin ng paano yung pamilya, paano yung community, ayaw natin masyadong i-detach. Layo. Kung pwede nga mabisita sila, kung ganun kalayo, baka hindi sila mahirapan yung rehabilitation. So, we really encourage then all LGUs, kung pwede sana, magtayo ng center para sa kanila. Pero, kahit per province, pwede ang tanong ko sa inyo, dito sa Cavite, merong ibang bayan na ganyan? May alam kayo? Wala, parang sa inyo lang, pero may usually RACC para sa mga, yung iba meron, pero hindi po lahat na may ganyang center po so far. So, I think DASMA may isa lang sila, Pag-asa, pero hindi pa nga hindi ako sigurado. pag-aari ng local. Parang hindi pa nga yata, hindi pa ako sigurado. Parang so ito, local school. government po to. Yes. Tinayo po natin to through the years. Nung unang term ko pa, nasimulan ko po to, hanggang itong nung pagbabalik ko ng 22, elderly na. Yes. Kasi na-establish namin si ICL, tapos yung women, boys home, ball shelter. So tapos itong matatanda na ngayon. Kasi nakita ko, marami matatanda, pag-alagala na, iniwanan lang sa kalsada. Wala na makain, wala na mapuntahan. So ngayon, hanggang minsan bedridden na. Kami nag-aalaga, city government na nag-aalaga. Yun nga, iniimo ko kay mga kababayan natin, no? Yung meron po kayong gusto nyo tumulong. No, ito po yung mga bata na neglected, iniwan, sinaktan, ni-rape. Meron po tayo niyan, pati yung mga tatanda. Meron po tayong shelter po dyan, dito sa lungsod ng Bacoor. Ang aking lang doon, yan isang gusto kong tanungin niya. At nagpapasalamat, before that, gusto ko pong bago ko tatanong, gusto ko magpasalamat kay RD Barry, no, Barry Chua, at sa ating pong ARD, kay Myla Gatchalian. Maraming salamat po dahil pinadala nyo si Kuya Joseph na napakahalaga. But, alam nyo, ang gusto ko sana, no, pwede ba tayong mag-partner? Ako kasi, although kami nagpatayo ng building, lahat po ng maintenance sa amin, kuryente, tubig. So, pwede ba tayong mag-partner doon na pwede bang, siyempre, since Cavite, wala, di ba? Baka pwedeng, siyempre, sabi mo, Tanay pa pupuntahin yung ating kababayan, dadalhin mo pa Cavite, papuntahin po ng tayo, Bunang Layo. Pwede ba? Ako kung kung pwede natin, kayo mag-partnership tayo rito, willing kaming mag-accept ng iba. Paano tulong ang gagawin niyo sa amin? In terms of what? Sa centers? Pagtayo ng center? Oo, hindi. Yung shelter namin mismo, gamitin ninyo. Kasi hindi, malaki siya Well, Mayor, I think it's a possibility. I think kailangan pag-usapan lang para in details. And kami, we would appreciate tulong yan Yes. O tutulungan yan. And doon sa tanong nyo muna kasi meron gustong banggitin din. I think it's a possibility and it would start sa dialogue para mag-clear out lang paano magiging details nito. Sige. I think kahit babanggitin ko kay Miss Myla, kay RD Myla, and nahawak niya operations, I think willing niya basta pag-usapan para makita lang yung detail. Yes. And of course, kay RD Barry. But more than that, Mayor, siguro maganda rin makalaman ng yung kababayan kasi isa pang programa dun sa mga nabigit yung sector, yung mga nasa kalye. Meron kami programang pag-abot and with your help ng LGU, magsisimula na yung drop-in center. And I think it's within the year mag-ooperate yan kung saan yung mga families na nasa kalye dahil sa anumang nangyaring circumstance, dahilan, i-reach out natin. Kasi hindi natin pwede i-reach out natin at malagay natin sila sa maayos na kalagayan. Ganyan po sa Bacoor. Actually, alam nyo, marami ako nakukuha dito, yung taong grasa tinatawag. Talagang makikita mo talaga yung buhok niya, itsura niya, pero nabago. Pinagupitan natin, pinaliguan, tapos pinakain natin. At kung kinakailangan sa mental hospital dadalhin, ginakadala po natin doon. Maliban pa dyan kasi meron din yung mga iba na tumatambay na lang dyan dahil wala nang
naglilimos na lang doon ng maasa, nakakalungkot yung kalagayan. Kailangan matulungan natin, mabalik sa pamilya sana kahit paano. And malaking bagay po yung drop-in center, processing center natin. Dahil doon natin dinidetermine kung saan natin, anong tulong ang pwede. And of course, yung supportan nyo for that processing, para the establishment of the drop-in center, malaking bagay. Nako, yan po. Dito sa Bacoor, gagawin po natin yan dahil yan po yung nagpapasalamat din tayo sa partnership natin sa DSWD region. So yun, sana mag-partner tayo dun sa shelter natin. Well, pag babanggitin ko po sa kanila, I'm sure magbubunga. Pero hindi agaran, Mayor. I think it will take time yan dahil medyo malaking budget yan. Yan, Kuya Joseph, meron tayong tanong ng bayan question ngayon. Ano po ba ang uplift program at sino-sino po ba ang mga qualified para dito? Ayan. Okay. Etong uplift program or the Unified Package for Livelihood, Industries, Food and Transportation Assistance. Ito po yung isang programa ngayon, bagong programa ng DSWD, kung saan gusto natin tulungan yung mga individual, mga mahihirap, yung or near poor at near poor na naapektuhan ng biglaang pagtaas ng presyo ng gasolina. Alam natin. So lahat halos yan, lahat tayo. Poor or near poor. Hindi kami kasama. Poor or near poor, medyo priority natin. Kasi nga, kung may kaya naman, sige. Pero alam natin maraming naapektuhan. Pero unahin natin to para hindi talaga sila sumayad. So hindi kasama yung mga Grab nagbigay, yung mga ano ba tawag doon? Grab driver. TNBS. Nung una, kasi bago pa nito, meron tayong cash relief assistance. Nabigyan na po natin sila. Natulungan na po natin sila. So sila targeted talaga. Dito, maaari pa rin silang pumasok so long as ma-meet nila yung qualification ng poor or near poor. At again, base po ito sa 2024 CBMS survey. So, yun ang karamihan. So, dahil sinabi ng poor at near poor, may tatlong grupo yan. Unang grupo, yung group 1, ito po yung mga pantawid. Okay. Kasi base sa assessment, sila talaga. At pagka yung pagtaas po ng presyo, medyo mag-i-slide sila, bibigyan sila ng tulong. Pero ang tulong sa kanila, one time lang. Magkano yan mga binibigay nga pala? 2,000. Wow, ang laki ah. Pero one time lang yan. Okay? So group 1, lahat ng beneficiary ng pantawid at nung walang gutom program na wala naman po tayo dito sa Calabarzon. So, Walang gutom. walang gutom program. Actually, speaking of that, yan, may singit ko po Alam niyo po dito sa Bacoor, tayo po ay naglunsad ng tawid gutom lang. Yeah. Hindi po namin kaya yung, yan po isang programa na tayo po, mapagmamalaki ko. Tayo na naman po sa Cavite, ang kauna-una magpo-programa nito, tawid gutom. Libre pong tanghalian. Yan. Magkakaroon tayo ng libreng tanghalian para po sa mga Bacooreño. Kailangan po lang magpa-register po kayo doon pagpunta nyo. No? Libre po to. Sa mga walang makain. Alam nyo, iba, alam mo, nakita ko, sa hirap ng buhay, nagnanakaw na lang. Yes. Naku, may nahuli po tayo. Spider-Man, sumikat pa ho yun eh. No? Naging mag-viral siya eh. 18 years old yung bata, 8 silang magkakapatid. Tatay niya ang kinikita paggawa lang ng mga stainless. So nakita ko, ang problema nitong batang to, hindi siya masama eh. Naging masama siya dahil sa kahirapan. Yes. Diba? Circumstance lang. Walang makain. So yun ang problema po natin ngayon. Actually po, alam niyo po mga kababayan, nalulungkot ako dahil po alam niyo, ako nung last year, binakbakan ako, December, January, binabakbakan ako ng mga bashers. Why? Dahil madilim daw Bacoor. Dahil nga, kasi kami po ay from the line ng street lights, kuryente, nag-shift kami sa solar. So ang solar, pagka ganitong panahon tag-ulan, di ba? Nako talaga ang solar problema po. No? Pero kaya nga, binalik ko. Nagbalik po ako. Binalik ko sa kuryente. Ngayon, ang problema po namin, ang challenge ngayon, puro nakaw ng kawad. Ngayon, nako, as we speak, marami pong barangay natin na nakawan. Yung mga street lights sa barangay, yung ating pong mismo sa mga main road. Yes. Sana nakikiusap po ako sa ating mga kababayan. Sana po tulungan niyo po kami para po masawata. Awatin niyo na po yung mga magnanakaw dyan, di ba, ng kuryente, yung mga kawad ng kuryente natin. Means, eto na rin, meron po tayong stoplight, hindi natin maibalik yun. Ang laki po ng gagastusin namin. Kulang po 100,000 para maibalik lang yung isang stoplight. Yes. So, yun. So, dito sa ating uplift, di ba? Yan. So group 1. Group 1, yung Okay. pantawid Okay. at yung walang gutom. Wala tayo na sa puro mga pantawid beneficiary.
Sila po makakatanggap ng 2,000 diretso doon sa account nila. Wow, Dahil may diretso mga na. cash count May sila. mga account na kasi yun, no? So, diretso hindi na kailangan pumili yan. Yung Group 2, ito po ay base sa CBMS 2024 Okay. na identify as poor or near poor. Okay. Pero hindi sila kasama sa pantawid. May listahan na kayo nan. Meron po na-generate tapos kino-cross-match po siya para siguradong hindi sila kasama sa pantawid. So may mga listahan na yan at I think ang Bacoor nasa 2,000 din yan eh. Wow. Nasa 2,000 na beneficiaries. Swerte. Magkano tatanggapin nila? 2,000 pero okay. per month Per month. hanggang December. Wow, ang swerte naman itong 2,000 na mga So kababayan practically natin. 6 months, 12,000 matatanggap nila. Wow. Walang obligasyon sila? Wala ba sa identified Pwede sila? ba paglinisin natin yung mga yan? Pagwalis man Hindi lang? yata o- madadagdagan tayo ng problema, Sayang naman. Mayor. But, pero may proseso po yan, Mayor. So, 4 steps po yan. Kasi sa unang buwan, cash payout. Okay. Pero, during that first month, sa July na first month na payout, kailangan mag-register sila. Online. Doon, pupunta sila doon kasi first step, assess. Mahingi kami. Papatawag natin, may listahan kayo na. Papatawag natin through Tapos the i-assess. CSWD. Yes. Tapos pupunta po i-assess ninyo. First, sa inyo, kailangan namin ng tulong nyo. Kami muna. Para sa Okay. intake sheet, then step 2, yung bayad at pagtagging sa uplip. Step 3, pag-register nung sa national ID Okay. para masigurado. And step 4, registration ng G2P, Government to People, kung saan i-register nila yung GCash account nila, Land Bank, or kung ano Sa mang national prefer ID. nila para sa susunod na buwan, Doon wala na na pababagsak. pila, doon na papasok. Diretso na po Mas yun. madali na ang buhay nila. Oo. Hindi na sila pipila pa. O yun, maigi. So, Tama kailangan po yan. pumunta po sila pagka nag-payout para ma-register po yun. Nako, para sabihin ko sa Kuya Joseph, pupunta po yan pagka pinatawag natin yan. Yan, oo. Dahil pera yan, 2,000 pesos per month. At, diba? At malaking epekto talaga yung pagtaas ng gasolina. I think magkakasunod, gasolina, pamasahe, bilihin, and marami po maapektuhan yan talaga. But, gusto kong ipaalala sa ating mga kababayan, hindi po kami ang pumili niyan, ha? Yes. Kalimitan kami na nagagalit ang tao sa amin, eh. Kami namimili daw, eh. At- Ako po, sa Bacoor po, ha? Ako po, hindi po sa pagmamalaki po, ha? Pagtataas po ng aking pagtatayo ng bangko para po sa inyong lingkod, hindi po ako namimili. Lahat po ng kaya po nating tulungan, tinutulungan po ng city government ng Bacoor po yan. At syempre, gusto kong bigyan din, 2024 CBMS po yan ng galing. Ayan. At hindi po siya ina-applyan. Kasi marami, pagka nagsimula na, paano po maka-apply? Hindi po, doon po binase. At nag-cross-match lang po sa database namin at yung sa means test nila para lang masigurado na walang duplicate. Oo. Yan po ay Group 2 pa lang. May Group 3 pa. Ay, ano yung Group 3? Ang Group 3, ito yung mga sa nagtatrabaho, near poor din, mababa ang kita rin, pero SSS member sila. SSS, napakarami niyan. SSS na ang mag-identify. Magko-cross-match lang base dun sa CBMS na data, na-identify sila near poor, pero dapat member sila ng SSS, tapos i-cross-match yan sa amin para hindi mag-duplicate. Sila po yung pero medyo later pa yung schedule nila ng payout. Pero kailan ilang buwan din yan? Mag 2,000 din. 2,000 din. And then, hanggang kailan? Hanggang December din? Yes. Paano kung mabigay nyo? Baka November na. O October. Ngayon kasi, inuuna lang natin Group 2. Mhm. Inuuna lang natin Group 2. Pero after that, sa kanila na. Pero Yung Group 1 kasi may listahan na kayo, binibigyan nyo na yan. Pero kasi ito wala po itong wala pong payout to eh. Diretso na doon sa existing account nila. Account nila sa SSS dahil may So SSS. nagko-cross-match na lang po sila. So wala na po Paano sila. hindi na papatawag yan? Magkakaroon po sila ng note. Hindi, sa SSS naka-register eh. Kung naka-register kayo sa SSS, so maghihintay lang kayo ng message mula sa kanila, email most likely, or text para mag-ano. Wow, so yung po na yung Group 3, maswerte po kayo kung sino yung nandun doon sa listahan. Wala pong alam po ang LGU po dyan, pati ang DSWD. Yes. So wala po dyan. So dadaretso po sa inyo, notify lang kayo. So swerte nyo, may 2,000 kayo per month. Per month, hanggang December. Wow, hanggang December 2026. Kaya Mayor, kailangan bigyan din lang natin ng yung CBMS. Yes. Next time na survey, pansinin nyo po, bigyan nyo yung tamang data para mapasama po kayo. Kasi ngayon po, yung targeting system ay nang ginagamit yan para sa iba't ibang programa at serbisyo. I think ganun din ang ginawa nyo dito sa Bacoor. So yan, mga kababayan, ha. Paalala,
sa susunod na magkakaroon, at definitely kung hindi 27 po yan, next year na yan, ang survey po ng Philippine Statistics Authority, magpa-interview na kayo. Magtyaga na kayo sa almost 1 hour na interview. Yon. So sa ating pong pagtatapos, yon. Ano ba ang gusto nyo ipaabot pa sa ating mga residenteng Tiga Bacoor at syempre sa ating mga Kabitenyo? No? Basta sa lahat na nakikinig sa inyong podcast, siguro unang-una, yung kagawaran po, ginagawa yung paraan, means para matulungan kayo. At ganun din yung national government. At gusto kong paalala lang na wala kaming programa na mapapatupad kung hindi natin partner ang lokal na pamahalaan. And kami, we're always grateful sa lokal na pamahalaan kagaya ng Bacoor na meron silang mga initiative dahil nakakatulong po talaga mapadali, makarating sa tamang tao yung ating mga serbisyo. Pangalawa, wag ko yung magpapadala sa fake news. Yes. Kasi marami po yan, lagi po yan nangyayari and kuminsan nagkakos ng unnecessary stress. So, sana kumuha kayo ng tamang impormasyon sa lehitimong source po. Official na... Lalong-lalong mga lokal na pamahalaan. Yan, sila kila mayor, sa LGU, or sa aming kagawaran. Kung maaari, sundan nyo nga yung page namin, yung DSWD, Region 4A, or yung national government. Marami po kami mga updates, kasama yung uplift, kasama yung may ibang programa. Paano makaka-avail nito, makakuha nyo doon. At higit sa lahat, kagaya po ng ating lokal na pamahalaan, LGU, of course, mahalaga po sa amin yung pakikiisa. Maniwala, wag nyo kaming awayin, lalo ng mga aming kawani, kasi sila po nagpapakahirap lang para madating. Sana konting appreciate, konting pasasalamat, at yung tuloy na pagsunod, konting pasensya, dahil pinipilit nating mapipilis, hindi naman lagi nangyayari. So, daanin lang natin sa maayos na usapan. Maraming salamat, Kuya Joseph Constantine J. Arceo, ang ating Regional Information Officer ng DSWD, Region 4A. Thank you very much. And syempre, maraming salamat sa inyo, Mayor. Kami, we're always grateful for the all opportunity na mag-spread ng right information. And maraming salamat for inviting us po dito. Yan. At syempre, gusto ko rin pong pasalamatan si RD Barry ng Region 4A po natin. At syempre, ang ating pong Assistant Regional Director, alam mo ba, si Mamayla, kumari ko yan eh. Inaanak ko yung anak niya. Ayan. Yun, maraming salamat po sa lahat ng DSWD. No? Hindi lang po sa Region 4A, sa buong Pilipinas. Sa inyong sakripisyo at pagmamalasakit sa sambayan ng Pilipino. So maraming salamat Kuya Joseph sa pagbabahagi mo ng iyong oras at napakahalagang impormasyon sa inyong mga programa at syempre sa serbisyo ng ating DSWD. So umaasa po kami na syempre naging malinaw na sa ating mga kababayan. Marami po kayo natutunan sa ating po programa ito kung paano maaaring makinabang sa iba't ibang assistance at inaalok at mga programa ng DSWD. Ang tamang impormasyon po ang unang hakbang upang mas maraming pamilya ang mabigyan ng pagkakataon sa mga serbisyong nararapat para sa kanila. Bago po tayo magtapos, syempre, nais natin pasalamatan ang ating po mga sponsors. Ayan. Diba? Si Dr. Wong, ayan, diba? And Sensible, diba? Si OG Corito, ayan. Fashion Sense 28. At syempre si Dancel Bakery. Thank you very much po. Ayan. Alam niyo ito mga to, product po ito ng mga ating pong small and medium enterprises. Yan, na tinutulungan po ng city government, nagtitinda po sila sa lobby natin, no? So maraming salamat po, no? At yan, iabot ko na po, siyempre, ito pong aming po, souvenir. Thank you. Ayan. Thank you. At ito na po. Ayan, ito po para sa inyo yan. Thank you. At ito, ayan, ito po Ayan, meron. Gawa lang ng ating mga kababayan yan. Ayan, so yun. Thank you. Maraming salamat, Kuya Joseph. Sa ating po mga kababayan, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Huwag kalimutang i-like, i-follow, at i-share ang serbisyo sa Bacoor Resident Podcast o SBR Podcast at ang aking official Facebook page upang lagi kayong updated sa mga bagong episode at iba pang programang hatid ng ating pamahalaang lungsod at ng inyong lingkod. Ito po ang inyong lingkod, Mayor Strike B. Revilla, hanggang sa susunod na episode para sa serbisyong tapat, mabilis at tunay na may malasakit para sa bawat Bacooreño. Dahil sa Bacoor,
gusto natin at home tayong lahat. Maraming salamat po. Magandang gabi po. Ingat kayo. Podcast ng bayan laging nakaalala. Thank you. Bawat kwento'y inspirasyong tunay. Sa Bacor walang maiiwan. Lahat may boses, lahat kasali riyan. Tuloy ang serbisyong mahusay. Bacoreño taas noo dangal. Serbisyo